Happy day! Welcome to our ATC video today. At ang topic natin ngayon ay BIR Form 2316 Confusing Dates. Marami po nag-inquire sa amin sa Facebook page, email, and YouTube. Pagdating po kasi annually, there are two important dates of BIR Form 2316. Makikita niyo po sa screen nyo yung itsura po ng BIR Form 2316. Yung mga ATC students po namin na may RWB book, please bring out your practice set po and turn your practice set to page number 22 po. Sa page number 22, makikita niyo po yung sample nating 2316. Ang title po niyan ay Certificate of Compensation Payment / Tax Withheld. Yan po yung binibigay sa mga empleyado annually. Okay? There are two important dates pagdating po sa 2316 annually. January 31 and February 28. Kaya masyado, yung iba nalilito. Saan ba ako magpapasa, sir? January 31 ba? February 28? Ano ba talaga yung deadline sa submission ng 2316? Okay? Unahin muna natin yung January 31. Pagdating po ng January 31 of the following year, kailangan po tayong mga employer magbigay ng BIR Form 2316 sa mga empleyado. All employees. Whether or not your employees are minimum wage earners, whether or not your employees have withholding tax on compensation, or whether or not your employees ask the BIR Form 2316, lahat po sila bibigyan. Hindi lang po yun ang hingi. Okay? Kailan po ang deadline ng distribution sa mga empleyado? Yung January 31 po ay distribution ng 2316 sa mga empleyado natin. Sino magdi-distribute? Employer po. Ang deadline natin, January 31, covering the previous year. For the calendar year 2018, it is January 31, 2019 deadline. Okay? Ilang kopya? Tatlo po. Tatlong kopya. Dalawa sa employee, isa sa employer, receiving copy. Lahat po ng empleyado, bibigyan ng 2316. Otherwise, may 1,000 ka pa dyan isa. Isang 2316, penalty po is 1,000 pesos for failure to distribute or submit or give 2316 to each employee. Medyo mabigat. Kaya nga lang malalaman ng BIR yon pag may nag-complain na empleyado. Okay? At yung empleyado nag-complain, malamang next year wala na. Tinanggal. De joke lang. Okay? At papasok yung February 28 natin. Yung February 28 ay applicable only if your employees are qualified for substituted filing. Qualified for substituted filing. Ang ibig sabihin po ng qualified for substituted filing, your employees are not required to file annual ITR. Yung pinasa natin sa BIR na 2316 ng empleyado, sapat na yon as substituted. O, diba? Kaya nga substituted eh. Yun na yun. Yun yung ITR nila. So, hindi sila required mag-file pa ng annual ITR. So, yung ating February 28. Pagpasa po natin ng February 28 ng 2316 ng empleyado, saan ipapasa? Ngayon sa RDO. So, una po natin pagpapasahan, employee. Sa January 31. Pagdating po ng February 28, saan may papasa yung 2316? Sa BIR, or doon po sa RDO natin. Pagpasa po natin sa RDO natin, kailangan po natin gamitin yung bago na pong prescribed format ng BIR, which is yung Annex F, makikita nyo po sa screen nyo. Yung mga students po namin na may RWB book, sa practice set po natin, makikita po natin yung sample nating Annex F, page number 23. Okay, nandun po yung sample nating Annex F. At nakagawa na po tayo ng video dyan kung paano po gumawa ng Annex F, pati po 2316. Kaya panoorin nyo na po sa online natin videos, yung mga applicable po natin na ATC videos sa libro natin para mapag-aralan nyo na. Okay? If your employees, again, are qualified for substituted filing, we need to submit their 2316 sa BIR RDO. On or before February 28, using the new prescribed format, Annex F. Makikita nyo po sa first column, ilalagay yung pangalan ng empleyadong qualified for substituted filing. So, ang tanong po ngayon, qualified, whether or not qualified yung empleyado. May listahan po tayo ng qualified at not qualified.
Yung mga students po namin na may RWB book, lecture set po, yung 6x9, makikita po natin yan sa page number 52. Page number 52 po and page number 53. Nandun po yung listahan ng empleyadong not qualified at qualified for substituted filing. If they are qualified for substituted filing, submit Annex F, attach po yung 2316 ng empleyado. So, yung binigay nating dalawang kopya sa empleyado ng January 31, hihingiin natin yung isang kopya, isasubmit natin sa BIR. Tayo po mag-submit employer. Kailan ang deadline? On or before February 28. Okay? Sa madaling salita, if your employees are qualified for substituted filing, isang 2316 sa empleyado, okay, employee, isang 2316 sa employer, ER, at isang 2316 sa BIR. Okay? If your employees are qualified for substituted filing. Sa pangalawang column po, makikita nyo yung TIN. Kailangan po natin ng TIN ng empleyado. Required po tayong ilagay dyan. Sa pangatlong column po, yung amount of compensation. May nag-inquire sa atin, ano daw yung amount of compensation na ilalagay sa third column. Gross po yan, gross compensation income. Makikita nyo po yung gross compensation income ng empleyado sa 2316, item number, page number 22 po sa mga RWB book natin, item number 21. Sa item 21 po, makikita nyo yung amount of compensation natin na ilalagay sa third column. And the fourth column po ay para sa taxes withheld and remitted. Makikita nyo po yan sa item number 29 ng 2316 if your employees have withholding tax on compensation. If wala naman po, kasi hindi naman sila namagpas ng 250,000 pesos, edi zero lang ilalagay nyo ngayon. No? Ngayon, ang common mistake natin na nagagawa dyan sa Annex F is yung minimum wage earners ay kinoconsider kaagad as qualified for substituted filing. Hindi po automatic na qualified for substituted filing ang mga minimum wage earners. Kasi baka mixed income earners sila. May sari-sari store, may bakery, may practice of profession, or what that makes them mixed income earner. Ang mga mixed income earner po ay not qualified for substituted filing. Therefore, hanggang January 31 lang sila. Therefore, no need to submit to BIR as attachment sa Annex F yung kanilang 2316 on or before February 28. And besides po, another mistake diyan, yung ibang RDO po ay nag-iinarte. Kapag nagpasa ka ng 2316 sa kanila as attachment to Annex F, pinapalagay nila sa DBDR. Ngayon po, ang DBDR ay required lang po sa mga large taxpayers. Large taxpayers lang po ang required mag-store ng soft copies ng 2316 okay, sa DBDR to be submitted sa kanilang large taxpayer service okay, na nasasakupan ng kanilang jurisdiction. Pero kapag non-large taxpayer, katulad po namin, optional po ang DBDR usage kung gagamit po kayo. At if you opted to use, irrevocable na po yan, pera bawi na kahit next year po. Okay? Ngayon po, kung kukunti lang naman yung empleyado natin, 10, 20, 30, 50, pwede naman po tayong mag-opt ng manual submission na lang sa mga non-large taxpayers. I-attach po natin yung isang 2316 na pinareceive natin sa empleyado, dyan po sa Annex F na nakikita nyo ngayon. At ipapareceive po natin yan sa BIR, ilang kopya? 2. Remember, meron pong kopya yung employer, i-attach din po sa Annex F yon. Tapos isang kopya rin po sa BIR. Okay? At makikita nyo po dyan sa Annex F natin, meron po yung notary, pinapanotary po siya. At 18 rows lang po, 18 lang yung lalagyanan dyan. So 18 lang na empleyado ang pangalan ang magkakasya dyan sa first page nating Annex F. Sabi ng BIR, pwede nyo pong dagdagan yan. Malamang common sense, no? Common sense, dagdag lang po tayo ng additional sheet para sa listahan ng mga empleyadong qualified for substituted filing. Okay? Pag hindi na po nagkasya dyan sa first page natin na pinakita po na, binigay po ng BIR. Okay? Again po, January 31 is distribution only of BIR Form 2316 sa lahat ng empleyado, whether or not qualified to substituted filing, whether or not
minimum wage earners, whether or not may withholding tax on compensation during the year, whether or not nanghingi ba sila. So, lahat po ng empleyado ay bibigyan. Deadline is January 31. Ilang kopya? 3. 2 sa empleyado, 1 sa employer. Okay? Ngayon, if the employees are qualified for substituted filing, meaning they are not required to file annual ITR, isasama nyo po sila sa Annex F natin na makikita nyo sa screen nyo. Okay? Sa Annex F natin, on or before February 28, isasubmit po natin sa RDO. At hihingiin po natin sa empleyado natin na pinagbigyan natin ng 2316 yung isang kopya. Kasi ipapasa po natin yan sa BIR or RDO natin kung saan tayo nakaregister. So, ang ibig sabihin po ng qualified for substituted filing, as if nakapag-file na sila ng annual ITR, pag ni-receive po ng RDO, yung Annex F na ipapasa ng employer. Kailan ang deadline? On or before February 28 of the following year. So, deadline na po ngayon yan. Shooting date ng ating ATC video, February 28 po. Okay? Again po, only large taxpayers are required to store the soft copies of 2316 in the DBDR to be submitted to the BIR. Yung mga non-large taxpayers po ay, katulad natin, optional kung gagawin natin yon. Kasi yung iba pong RDO nagdi-demand ng ganon. Siguro hindi sila aware na ganon yung rules. Okay? So, paki-educate na lang din po sila or paki-forward tong ATC video natin para ma-educate din po natin sila. Okay? And maraming salamat po sa pakikinig nyo sa amin. Yan po yung pinagkaibahan ng 2 important dates sa submission ng BIR Form 2316. January 31, distribution ng sa mga empleyado, whether qualified or not, blah, 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 blah. Lahat po, basta bibigyan. And if your employees are qualified for substituted filing, please use the Annex F na prescribed format ng BIR at ipapasa po natin yan sa BIR on or before February 28. Hiingi natin yung isang kopya doon sa empleyado. Okay? So, isang kopya na lang ngayon sa empleyado. Bottom line, kapag qualified sila sa substituted filing, isang kopya ng 2316 sa empleyado, isang kopya sa employer, isa sa BIR. Kapag hindi sila qualified for substituted filing, 2 sa empleyado, isa sa employer. Wala sa BIR. Kasi hindi natin sila kailangan ipasa doon sa BIR submission natin ng Annex F if they are not qualified for substituted filing. And if they are not qualified for substituted filing, please remind them to submit annual ITR on or before April 15, 2019, covering the previous year, 2018. Depende po kung anong klase ng annual ITR. Kung sila po ay purely compensation income earner, 2 or more employers during the year, okay, regardless of the amount of taxes withheld and tax due remitted, ang BIR form na gagamitin po nila ay annual ITR 1700 for purely compensation income earner. Kapag meron po silang business, practice of profession, bakery, sari-sari store na nakapangalan sa kanila, na nakaregister sa BIR, okay, online business, freelance, ang tawag po sa kanila ay mixed income earner. At ang mixed income earner is not qualified for substituted filing. At ang annual ITR po na ipapile nila dapat ay annual ITR 1701. Ang problema po ngayon, wala pa pong annual ITR 1701 para sa mga mixed income earner as of this date, February 28 po. So wait muna po tayo, April 15 pa naman ang deadline. Baka ibaba ng April 14. Joke lang. Okay? Maraming salamat po. If you have further questions regarding our topic today, please send us a message on our Facebook page po, email, or YouTube, o kaya Vimeo natin. Pero mas mabilis po kami mag-reply sa Facebook page na lang natin. Okay? At before tayo magtapos ngayon, we would like to give you a beautiful educational quote from the book The Secret. Maganda pong libro yun. Basahin nyo po, mag-invest kayo doon. Change your thoughts now, and you will change your life. Pagdating po sa Philippine taxation, common na po ang mindset na burden. Ang burden, yung magbabayad ka ng buwis, tapos masama yung loob mo. Magbabayad ka ng buwis, sumasakit ang ulo mo. Magbabayad ka ng buwis, na mga problema ka. Because our mindset in Philippine tax compliance ay burden. At ang burden po, ang equivalent Tagalog term niyan ay pasakit, pahirap, pabigat, lahat na po ng negative terms
para dyan sa burden na mindset. And we are encouraging you po na to change our mindset from being burden to para nakatulong sa ibang tao, like donation of blood or blood donation po. Yun po yung tuturo namin, blood donation principle. Okay? Nung nag-donate ka ng dugo, just in case po na experience nyo yan, kasi ako na-experience ko na, wala pong nagsabi sa inyo o kumaladkad sa atin o pumilit sa atin mag-donate ng dugo. Kusang loob po natin binigay yon because in our mind, in truth, it will help in the future a person na mas nangangailangan po ng dugo. Ganon din po sa Philippine taxation. Kaya mabigat po sa atin na i-surrender yung ating hard-earned money because hard-earned money natin yon. Hindi po natin yung basta pinulot lang sa kalsada. Gumising tayo ng maaga, natulog tayo madaling araw to earn that hard-earned money, and at the end of the day, we have to pay our taxes. But some of us, burden ang nasa mindset. We are encouraging you to change our mindset. Kasi at the end of the day din, whether you like it or not, magbabayad din tayo ng buwis. So why not think na lang na nakatulong tayo sa ibang tao, parang nag-donate tayo ng dugo. Because alam natin, yung binayad nating buwis ay may matutulong ang ibang tao katulad ng public school, infrastructure, public hospital. Hindi naman po lahat ng kababayan natin ay may pambayad sa school, private, tsaka private hospital. I am a proud product of the public school from elementary, high school, college po. Okay, kaya I'm thankful po sa inyo na sa mga taxpayers na naglikom ng pera, nagbanat ng buto to finance our students po na nag-aaral sa public school. Okay? Ganun na lang po. Isipin nyo na lang po, nakatulong tayo sa ibang tao kasi yun naman po ang realidad. If you will tell me na mapupunta lang sa corruption yan, there are two sides of a coin, always. It's up to us which side do we want to see. And we prepared to see the positive side. Bahala po kayo if you want to see the negative side. But it will bring you negative impact din. Okay? Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakakapag-like ng ating Facebook page, please like our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Dito nyo po isend yung mga inquiries nyo at sasagutin po namin kayo. Even if you're not our participants, even if beyond our topic today po. Okay? Accounting Tutorial Center. And we have Facebook group, Real World Bookkeeping. Join po sa Facebook group natin. Ina-upload po namin yung mga helpful files dyan. Lalo na po yung Tax Amnesty Act of 2019, pati po yung veto ng ating president, nandyan din po in-upload din namin. Downloadable po yan, free of charge. Join muna po kayo, tapos download nyo. Okay? At yung ating YouTube channel, baka pinapanood nyo kami ngayon sa YouTube channel natin, please subscribe on our YouTube channel and follow us para pag meron po tayong updates, makaka-receive po kayo ng notification. Okay? Mga free po nating ATC videos yan. And we have Vimeo na rin po. Kung gusto nyo ng Vimeo, sa Vimeo po meron din po tayong channel, Accounting Tutorial Center. Okay, follow nyo lang po kami. At online na po tayo. Hindi na po kami nagkakandak ng seminar sa iba't ibang lugar kasi tagtag kami sa biyahe. And some of our participants hindi makarating or students hindi makarating kasi conflict ng schedule. And yung iba nating students hindi natin ma-reach kasi malayo, Mindanao, Cebu. So we decided na why not books na lang? So, itong books po namin, dito na lang kayo mag-i-invest sa books natin at hindi lang to basta books o hindi lang to ordinary books. Meron po itong included na free ATC videos applying, discussing, and explaining the contents of the book. This is a learning by doing book, RWB books or real world bookkeeping books po namin to. Okay? Pag-aaralan po natin step by step, topic by topic, yung paano yung paggawa ng mga iba't ibang tax returns. Katulad po ng 2316, tinuro na po namin yan. So, yung ating mga participants po, students na may RWB book, How to File and Pay, dapat po napanood nyo na yan. Pati po yung Annex F natin, tinuro na po namin sa inyo yan kung paano po pilapan. If you have RWB books, dapat po napag-aralan nyo na yan. Okay? Sa mga wala pong RWB books, pwede naman po kayo mag-invest sa per topic natin na ATC video kasi exclusive lang po yan. May mga investment fees yan. Bibigyan na lang po namin kayo ng ATC materials kung wala pa po kayong RWB books. So, kung anong topic ang gusto nyo pag-aralan, pwede nyo na pong pag-aralan anytime, anywhere. Basta meron kayong internet. Okay? And if you have further question sa Facebook page lang natin, magtulungan po tayo. Okay? Para hindi po sumasakit yung ulo natin sa tax compliance, nakapokus tayo sa growth ng ating business. Okay? At sa mga wala pa pong RWB books, please invest now in your RWB books. This is 4,999 only.
lifetime investment na yan, hindi lang for 1 year o isang gamitan. At dalawang book po ito, isang lecture set po, iba't ibang mga BIR forms ang laman neto. Dito po namin kayo tuturuan kung paano mag-fill out ng iba't ibang BIR forms. At ito pong lecture set natin, nandito yung mga iba't ibang annexes, nandito rin po yung ating data na gagamitin for our practice. Okay? So, dalawa po to. 4,999 only, sulit na po sa investment nyo. Kasi naman, alam nyo naman po yung mga walang alam, continuous pa rin ang problem if they are not educated. Kaya nandito po kami, we exist to empower you through education. Okay? And our RWB bookkeeping, sa mga hindi pa po marunong mag-record ng transactions sa kanilang books of accounts, nagtuturo din po kami yan. One set po yan. Meron yung cash receipts journal, cash disbursement, general journal, general ledger, at yung RWB book nating bookkeeping po. Okay? Ipapadala po namin sa inyo yan, isi-ship namin sa inyo, free po yung ating shipping cost, babayaran nyo lang po ng investment fee, 4,999, at meron po yung kasamang online ATC videos na pwede nyong pag-aralan anytime, anywhere. Ina-apply po natin yung contents ng book para matuto po tayo. Learning by doing po, not just a lecture. At sa mga mag-a-avail po ng 8%, OSD or 8 or other tax updates under the Train Law, meron din po tayong RWB book, Train Law, and other tax updates po, 2,799 only. Papaliwanag po namin sa inyo yan kung anong mas maganda sa inyo. 8% ba? OSD ba? Or itemized deduction? And paano mag-avail ng 8% and other tax updates natin? Okay? Diyan po natin matututunan. And as I said, hindi po natin kailangan ng kakilala or kapit sa loob ng BIR. Kailangan po natin ay educated. Wala na pong iba. Marami pong manloloko sa labas ng ating opisina. If we are not prepared, yung ating pinaghirapang kita, parang bula lang na mawawala. Because may ibang taong nanloloko sa atin. Dahil hindi natin alam ang Philippine Tax Compliance. We call them sharks. Sharks na umaligid-aligid sa atin, waiting for the perfect time to bite our hard-earned money. It is not enough to just earn the money. We have also to learn how to protect our hard-earned money. And one way to protect our hard-earned money is to educate us in the Philippine Tax Compliance natin. Wala na pong iba. This is 4,999 only. Sulit po yung investment fee nyo. Kami po magtuturo sa inyo. Okay? Be educated, be empowered. Pakisabi po sa mga kakilala nyo, colleagues nyo, loved ones nyo, and relatives nyo, be educated, be empowered. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kita-kits po tayo sa mga next nating ATC videos at yung mga students po namin na may books, pwede na po kayo mag-aral anytime, anywhere, basta po meron tayong internet. Kahit anong topic po, topic by topic basis. Okay? Maraming salamat po. This is your RWB speaker, Mr. Martel M. Bumagat, na laging nagsasabing, pakisabi din po sa iba, be educated and be empowered. Maraming salamat po. Okay? Bye-bye. See you next time po, and please send us a message on our Facebook page if you have further inquiries po. Maraming salamat po. Bye-bye.